Yung what's up mga bossing natin. So ayan mga ka-DIY, meron ulit tayong ginagawa dito sa Griffin 180 natin. Siyempre kay Black Mamba. So ayan, shoutout muna natin lahat ng mga tropa natin dyan naman na kay Euro Griffin, Falcon at Samurai. Siyempre sa lahat ng mga club chapters and members ng Pangasinan Riders Group. Ayan, Griffin 180. Sa lahat ng mga officers, Boss Joey Paningbatan, Doc Banjo Martinez. Siyempre sa lahat ng mga members natin. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi napakarami ninyo. Sa lahat din ng mga gumagawa ng Griffin, mga mekaniko ng Griffin, Euro, Falcon o anumang klase ng motor. Peace out sa inyo mga bossing. So ayan, magtulungan na lang tayo, no? So ganito ang ginagawa natin ngayon ay nagpapalit tayo ng rubber adapter para sa manifold to mga ka-DIY. So ayan, sa mga nagkakaroon ng problema, laging nagdi-DMPM sa atin, bossing, ano pa yung problema dito? Laging nababaklas to. Yan, ito yung throttle body. Okay? Sa katawagan sa iba, parang carburetor yan. Pero injected na po kasi yan. Ito naman yung manifold. Yan, intake manifold. Yan, tapos nandoon yung injector. Okay? So kadalasan kasi na issue, o isa sa mga issue ng Griffin 180 ay habang tumatagal, siyempre nagbabounce siya, nagpi-play, nagkakaroon ng pag nalulubak ka, minsan hindi mo na mamalayan, lumuluwag to. Itong dalawang clamp niya, ito kasi yung kasama na clamp niya, yan, lumuluwag yan. So pagka hindi pa kayo nagpapalit, bago pa lang yung motor ninyo, higpitan nyo lang to lagi, every week hinihigpitan to kasi lumuluwag talaga to due to vibration and sa bounce ng ano natin, motor natin. Ngayon, kung ano naman, hassle na sa inyo lagi kayo naghihigpit, ang gawin na lang ninyo, bili kayo ng ganito. Yan, rubber adapter intake manifold. Medyo may kamahalan to, pero kaya naman ng budget kasi magandang klase yung ginamit na material. Ayan, magkaiba yan mga ka-DIY kasi galing po ito dito sa ano ko. Yan, size 28 na intake adapter din to na manifold para sa ano natin, enduro. Pwede dito ang 2830. Okay? Karba natin to mga ka-DIY. Yan, yaman lang din na hindi ko na nagagamit. So ito yung nalagay ko. So katin ninyo, yan, meron tayong digital caliper. Ito yung dati, masyado na kasing lumuwag. Huwag kayong magsusukat dito sa labas kasi hindi naman yan yung pumapasok. Ang sukatin ninyo dito sa loob. So ganyan, magkaiba po ito. Ayan, sagad na yan, no? Nasa 37. Oh. Ito medyo masikip to. Yan, 33 o 34. Kasi iba po yung sukat dito mga ka-DIY. Yung masikip para po dito 34. Yung 37 o 36 to 37 dito po sa manifold niya. Okay? Mas mataba kasi itong manifold kaysa dito sa throttle body. Ayan. So ito masyado nang lumuwag. Yan, nilagyan ko na nga ng glue. Pasensya na kayo sa kamay. Mekaniko. Yan, nilagyan ko na ng glue yan. Mapapansin nyo may mga itim-itim dyan. Kasi sa 11 months ni Black Mamba natin, Griffin 180 natin, 4 na beses na tayong naluwagan. Siyempre pagka was-was yung takbo mo at rough road. Okay? So ngayon, ito, sukatin natin. Medyo masikip-sikip pa to mga ka-DIY. Ayan, nasa 33 ang pinaka-maximum dito. Tapos dito naman, nasa 34 maximum. So mas maluwag to. Sa maluwag na part, dito nyo ilalagay yan. Okay? Itong size naman ito, meron tong 28, 33, 34, 36. Depende na lang po sa gusto ninyo. Hindi din kayo ng ganito. Mas maganda ganitong klase. Stainless clamp. Stainless po ito ng material na ginamit. At saka mataba na siya mga ka-DIY. Tsaka adjustable po ito. Napakaganda yung clamp na gamit dito. Unlike dito sa ano, mumurahin lang to. Mas maganda to, mas mataba. Ito may mga kanya-kanyang sukat din yan. Yan. Adjustable naman to. Ito, so hindi na to kasya. Itong malaki ang ilalagay natin. Kasya po yan. Ito lang ano. Yan mga ka-DIY. Kasyang-kasya yan. Okay? Ngayon, sukatin nyo lang naman to. Yan, hanggang 47 naman yung sukat nito. So sukatin nyo rin to. 50, 48. Pero pagkakasya natin yan kasi adjustable naman yan. Pwede pang i-adjust yung itong bolt natin. So ganito yung advisable ko na magandang ilagay nyo na klase ng mga clamp. Pati ito na rubber. Makapal po yan mga ka-DIY. Unlike dito, ganin mo,
napipin na agad. Ito hindi po. Matigas po na part ito. Okay? So ayan, lalagay na po natin. So ito nasa 37. Makikita nyo naman dito. Yan yan. Ano na lang natin pala ganyan. Oh. Hindi talaga ano. Yan. Yan, 37.7 tapos ano natin 37.5. Okay? Tapos ito namang isa. Dito tayo kukuha. Yan, nasa 35.3 o 34.6 to 35.3. Okay? Kasi hanggang dito yan eh. Yan, 35.9. Okay, so iba kasi ito mga ka-DIY para yan dito sa may hose. So ayan, sa mga nagtatanong kung paano gawin to, babaklasin nyo muna to. Filter box. Yan, tanggalin nyo lang yung dalawang tornilyo. Yan, 1 at saka ito, dalawa. Para dito yan. Okay, tapos tanggalin nyo itong hose. Ito, hose ng gearbox. Dito lang yung nakalagay sa mga nagtatanong. Ayan, ito. Isig lang yan dito. So kung mapapansin nyo, walang butas yan. Itong airbox, pero ito may butas. Kaya sa mga nagtatanong, wala naman yan. Useless na yan, tanggalin nyo. Huwag nyo pong tatanggalin to kasi breather po to ng gearbox. Okay? Saka hindi rin pwede mapasukan ng tubig yan. Yan. So yaman lang din mga ka-DIY na natanggal nyo to. Ang gawin nyo, siyempre punasan nyo na lang. Punasan nyo na lang din to mga to. Dito. Mamaya. Okay? Tapos linisan nyo na rin to. Pwede nyo punasan ng basa. Pero yung tuyong-tuyo. Tapos, kung masipag-sipag kayo at meron kayong gamit na katulad nito, ito po yung mga gamit natin, Hartex throttle body and mass airflow cleaner. Okay? Pang throttle body po ito. Ito po yung throttle body. Yan, yung throttle body natin size 28. Isura mo. So, ayan. Okay? So, ito po yung isa sa mga gamit natin, Hartex. Tapos, itong isa pa, Word. Yan, Germany yan. Carburetor and injector cleaner. Ito po yung injector, ito po yun. Pagka nilinisan to, baklasin mo lang to, dalawang nut yan, tapos tanggalin mo to, tapos itong hose ng fuel tank. Okay? Tapos itong injector. Tapos baklasin mo itong throttle body. Itong cable dito. Ito lang. Huwag mo nang gagalawin to para hindi ka magkamali sa adjustment. Okay? Ito lang po yung tinatanggal, itong nut na to, tapos itong mga screw. Ito, yung bolt screw nito. Wag mo pong gagalawin ito. Hindi na to ginagalaw. Kasi ito yung adjustment ng RPM, yung level ng TPS, yung bolt. Pag ginalaw mo to, mali yung paggalaw mo. Kasi ito, may sensor po yan ng itong TPS, throttle position, o throttle pedals sensor yan. Bawat piga mo yan, binabasa yan. Pagka nagkamali ka dito ng galaw, mali po yung idle niya. Okay? Tapos ito naman yung mass airflow sensor. Ito po yun, mass airflow sensor. Ito po yun, binabasa din yung volume ng hangin. Sana po natin to mga ka-DIY. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi para hindi na po bumaba yung vlog natin. Okay? Kasi ito tatanggalin pa itong mga sensor, mga ganyan. Ngayon kung ayaw nyo nang tanggalin to, sprayhan nyo lang po yan. Tapos patuyuin nyo, tapos punasan nyo ng basang-basahan. So yan. Sigara lang. So ay mga ka-DIY, nasukat na natin to. May palatandaan na rin tayo. Okay? Tapos ito ho, kung mapapansin niyo, meron po yan stopper. Itong gitna na to, yung makapal na yan, stopper po ng TV at ng manifold po yan. Kasi hindi rin po pwedeng mag-umpugan itong bakal sa kabakal. Magkakaroon po ng friction yan, mag-iinit lagi. Pag-iinit po, mas mabandaling masira po itong mga sensor at yung throttle body natin. Kasi magkakaroon po ng friction yan, magiging mas mainit yan. So dapat meron po siyang pagitan, allowance. Okay? Tapos ito, makikita nyo naman dito, yan yung parang maglalak sa kanya pag kinlamp mo. Okay? So, ganoon lang po. Yan. Yan. Tulak lang natin to. Yan. No, sumagad na siya mga ka-DIY. Hindi ka na mababaklasan ito. Tapos, syempre, ilagay na rin natin to. So, yan, testing natin. Test fit natin.
Ayan, iiwas nyo lang to para hindi maano yung mga wire. Tapos ganyan po yung itsura niya. Yan, ganyan po yan. Yan, saglit lang naman itong ilagay itong throttle body. Pogi na oh, di ba? Oh. Pogi na siya mga ka-DIY. Tapos ilagay natin yung airbox dito. Oh, di ba? So, ganun lang po yan. I-adjust mo lang yan, pag ganyan. Oh, di pogi na. So, yan. Update ko kayo mamaya mga ka-DIY kasi syempre, i-ano pa natin to. Matatagalan tayo pag i-video natin lahat. So, ayan mga ka-DIY, higpitan lang po natin. Sure na mahigpit po talaga yan, pero pwede pa natin i-adjust to mamaya kung so yan, pinunasan ko na rin to, tapos balik na natin yung airbox. So ayan, next thing or last na ikakabit natin, pag naikabit na natin tong rubber adapter dito para sa manifold saka sa throttle body, mamaya pa natin ikabit tong mga socket ng sensor. Ito muna, airbox, pasok muna natin to. Yan. Pwesto muna natin to. Sa mga nagtatanong pala, sa mga natutunawan ng ganito, yung ang nilagay ko dito yung rubber sealant para sa window, pwede rin po steel epoxy or yung gasket na kulay itim. Kasi natunaw na rin, nalusaw na rin yung sa akin kasi sa init. Yan o, nalusaw siya. So pwede nyong palitan ng ganun. Make sure na talagang mahigpit to, hindi makakapasok yung hangin dito talikabok. Kasi dapat dito papasok yung hangin para ma-filter nung air filter o air cleaner bago pumasok dito kasi marumi. Ganito po karami yung nakuha natin, no? Nasa natin dumi, so masisira yung ano natin mga ka-DIY, yung mga sensors natin. Ayan, kabit muna natin to. Ayan, so dapat ito sa taas para paghihigpitan nyo mamaya. Okay, so pag naikabit nyo na yan, pwesto nyo to. Ayan, lagay nyo muna to. Ito. Yan. Pag nailagay nyo na yan, simple lang yan. Ito sa ibabaw lang naman to eh. Ganyan. Pasok na lang yan. Yan, ito. Pasok nyo dito. May guide po yan. Ganyan. Tapos, pero ito muna unahin natin sa baba. Yung dalawang tornilyo dyan. Itong bolt na to, size 8. Sige. Tapat nyo lang to. Size 8 din po yan. Tapos ito. Ito sakit naman. Dalawa lang to na bolt. Make sure na mahigpit to para iwas vibration. Maingay po kasi to. Kala mo CVT, yung pala ito lang. Yun, tumunog na. Okay na yun. Tapos next thing na higpitan natin ito. Lapat nyo lang. Yan, pasok nyo. Tapos alin? Philip pala. Sagad nyo na ito mga ka-DIY. Pwede rin nyo rin palitan yan ng clamp. Stainless ang ilagay nyo. Mahigpit na mahigpit to, make sure. Yan. Tapos ito na, mga socket. Yan. Tapos sa TPS. Ito, huwag kayong maglala dito, hindi to masyadong mapapasukan ng tubig kasi meron yung rubber seal nya. Tsaka ito, rubber seal din yan. Seal nya yan para hindi lumuwag-luwag at hindi mapasukan ng tubig. Pero i-blower nyo pa rin. Tapos lagay nyo ng insulator dito, pwede. May mabibili naman na malalaking insulator, hindi lang para sa wire, pwede rin dito. Yun ang next thing na gagawin natin. Tapos higpitan na rin natin to para sa ground to. Make sure na mahigpit yan. Para sa body ground po yan. Tapos ito na. Balik din natin to. Breather ng ano to, makina.
Yun. Tapos ito, pinakalas. Tapos testing na natin kung walang palya or hindi palyado. Tapos ito, pag, pwede nyo tanggalin to pag gumagawa kayo. Yan. Pwede din pag magmo-motor wash kayo, maglilinis. Tapos balik mo lang. Yan. Testing. Yan. Yung kami naman. So far, wala namang problema. Diba? Medyo mabibrate lang kasi nakataas. Baba natin. Baba natin. So ayan, sa mga gusto, itong lifter jack para sa motor. Tapos sa description sa YouTube. Kaya-kaya nyo to sa mga mahilig mag-DIY. Ayan, okay na yan. Kumbahin natin. Grabe. So, okay na mga ka-DIY. Yun. So, ganun lang po kung paano ho magpalit or kung ano yung pwede natin ilagay na rubber adapter dito sa manifold natin at saka sa throttle body. Yan, siguro mga nasa 200 to 300 yan. Depende na lang po sa brand at sa sealer na pagkukunan ninyo. Mas magandang material yung ginamit nila dyan. Ito. Mas makapal, mas matigas, ibig kong sabihin. Ka-DIY, sundan nyo lang po yung process na pinagkabit natin. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dito sa HPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. So ayan, kung nagustuhan mo itong video, syempre, share mo to sa mga tropa niyo para matuto sila. At like mo yung like and subscribe and follow mo yung Facebook page natin at syempre yung YouTube channel natin. Mag-comment din kayo doon. Yan, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta. Sharing is caring. Tugat Urbinagor and Burn Thumbs. Signing out.